Yo, what's up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin ngayon itong lalo pong tumitindi na mga pag-uusap patungkol po sa sinasabi po dito na patungkol po sa confidential funds na naging problema at issue po ngayon. Siguro tanggalin po natin dito sa usapin na ito ang mga bagay na politikal na mga pagkakampi-kampi ng mga supporter na magkabilang mga panig, di ba? Mga pro DDS, mga pro Duterte or BBM man yan, sino man yan mga tol, wag na po nating ihalo yan sa usapan dito kasi yan na po mga pinag-uusapan. Ayan na po yung kalakaran ngayon sa mga usapin lalo sa social media. Tignan po natin yung mga bagay na inilalabas po ngayon bilang pruweba na mayroong korupsyon. Totoo ba o hindi? Dapat may patunay gaya po ng mga sinasabi rin po ng mga akusado na kung sila man ay akusahan ay dapat meron pong pruweba. At tignan po natin ngayon dahil ngayon po lumabas na isa pong opisyalis ng DepEd ang may binanggit na naman na patungkol po kay Sara Duterte. So guys, FYI lang, dito po sa content natin gusto po natin sikapin palagi maging neutral muna, na hindi po isipin ng mga manonood po natin na tayo po'y panig sa side ni BBM, panig sa side ni numan o ni numan politiko. Hindi po ganon mga tol, iba po tayo dito. Tignan muna natin kung ano ang mga pwedeng pag-usapan, saka po tayo titimbang kung sino yung mas may sinasabi po na mas makatotohanan. Kasi ang tao, hindi yan masasabi mo na gaya po yan ng Diyos na hindi nagkakamali. Lahat po nagkakamali. Hindi po dapat paniwalaan lahat ng ating napapakinggan. Kailangan po magkaroon po tayo ng isip na marunong tumimbang, manimbang ng mga bagay-bagay. At sa video po na to, yan po yung gagawin po natin. Sikapin po natin mapag-usapan lahat ng pwedeng pag-usapan sa maiksing video po na ito. So, kung hindi pa nakasubscribe, marami po sa mga viewers natin ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So hindi na natin pagtatagalin to. Let's go! So yun nga mga tol, sa araw po na ito, no, actually 2 hours ago pa lang, o mga ilang oras pa lang po nakalipas, umpisahan po natin dito sa Inquirer.net na meron pong pinakatitulo ang kanilang balita ngayong Nobyembre 5 ng taong 2024. Na sinasabi, DepEd exec claims receiving monthly allowance from VP Sara Duterte. So ayan po, nagme-mention ng pangalan guys. So una pa lamang makikita na po natin may tahasan na direktang pagbabanggit ng pangalan. So for me, isa po itong bagay na hindi mo gagawin, especially kung ito po'y walang katotohanan. Hindi natin sinasabi na totoo kagad ang akusasyon o totoo kagad ang sinasabi na ito ay siya'y nakatanggap talaga ng allowance from VP Sara Duterte. Hindi ano yan, subject yan sa investigasyon. So I believe ganun po yan. Gayon pa man, para sa akin, kung ako yung tao, hindi ko gagawin yan kung hindi totoo yan, kasi pwede kang makasuhan din, di ba? So nagbibigay ng pangalan dito directly. So iyan po ilan sa nakikita ko. Sabi po dito, Manila, Philippines. An official of the Department of Education or DepEd has admitted to receiving envelopes containing 25,000 monthly allowance. So buwan-buwan mayroong 25,000 siyang natatanggap raw, no? Monthly ito, no? Envelope na may laman 25,000 monthly, reportedly from Vice President and former DepEd Chief Sara Duterte in 9 months last year. Basahin natin patuloy. DepEd Accounting Division Chief Runa Catalan made the revelation after she was asked by the House Committee on Good Governance
and Public Accountability Chair and Manila 3rd District Representative Joel Chua if she also received envelopes from former DepEd Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda. So, sabi dito, yes sir, Catalan answered. Minimal lang po. It was minimal only. It's 25,000, she added. Catalan also said she was made to understand that the allowance came from Duterte's personal money. Lawmakers also grilled her for signing questionable 112.5 million vouchers in confidential and intelligence funds. So, ayon po sa aking pagkakaunawa, disclaimer lang mga tol, merong questionable daw dito na 100 something million, to be exact 112.5 million ayon po dito sa ating binabasa. Bakit niya pinirmahan? Sabi, lawmakers also grilled her for signing questionable 112.5 million vouchers in confidential and intelligence funds. She clarified that she was not forced to sign the vouchers but was requested by Fajarda to sign this without knowing the consent. Former OVP and DepEd spokesperson Michael Poa also revealed that he occasionally received envelopes containing cash from Duterte through Fajarda as well. So meron din isa pa na nakakatanggap daw ng pera. At upon signing ng mga voucher na yun na sinasabi, hindi naman daw siya, sabi, she was not forced to sign in but was requested by Fajarda to sign this without knowing the consent. So medyo questionable lang din sa akin yung parte na yun. Sabi ay she clarified that she was not forced, hindi siya pinuwersa pumirma ng voucher, pero ini-request nung Fajarda na siya'y pumirma sa sinasabing questionable na 112.5 million voucher. So medyo maano lang yun sa isip ko, ewan ko sa inyo kung malinaw sa inyo, pero for me, questionable sa akin ng kaunti, siguro marami pang pwede itanong sa kanya talaga dyan, kasi hindi siya pinuwersa pero nag-request sa kanya na pirmahin siya without knowing the consent. Sorry, hindi pala consent, content pala, without knowing the content. So pumirma siya nang hindi nalalaman ang nakasulat. So tama ba naman yan? Tama ba naman yun? So pumirma ka nang hindi mo nalalaman ang nakasulat. Confidential fund, confidential din yung sulat. I don't think so this is right. So may anomalya nga, may questionable nga ton. Pero siguro nga, 'di ba, at least sa kanyang kakayanan ngayon, baka nagiging tapat din siya. Gusto niyang wag madamay na sa unang usapin. May kasalanan, kakulangan din siya talaga diyan dahil pumirma siya nang hindi nalalaman yung content, laman nung pinipirmahan niya. Sige, basahin po natin patuloy. Former OVP. Okay, cut natin konti doon, das tuloy po natin. Basahin natin tuloy. Other DepEd officials, dito pala. Former OVP and DepEd spokesperson Michael Poa also revealed that tapos na pala dyan. Dito na tayo. Other DepEd officials also admitted to getting the envelopes from Fajarda. So marami pa pala mga opisyales ang nakatatanggap ng ganitong klase ng envelope mula kay Fajarda. These are former DepEd Bids and Awards Committee Head Director Presty Osias and Education Undersecretary Gloria Chumamil Mercado. In a previous hearing, Mercado revealed that she was assigned as head of the procuring entity or HOP Hope of DepEd, signing checks related to funds which at one point amounted to 37.5 million. Similar to Catalan's claim, Mercado said she received envelopes with money which, according to Fajarda, came from Duterte. So ayan po ang mga laman po nitong balita, mga revelasyon po ngayon nagmula po doon sa mga opisyales na nagsasabi po ng pagtanggap ng envelope po na ito. Sige po, play po natin itong 1-minute video po dito kung saan sabi po dito sa title, another DepEd official says she received envelopes from cash from VP Sara Duterte. Play po natin. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay ASEC Fajarda? Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Fajarda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is, how much po?
It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. How many times po? If you could recall. 9? Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Okay guys, so ayan po ang maiksing video na pinanood po natin patungkol sa pahayag po dito ni babae, no? Limutan ko yung pangalan. Si Catalan po yata to, no? Catalan. So ikaw, ano masasabi mo dito? For me, ito po yung bagay na under pa ng investigasyon. Hindi tayo pwedeng humatol nun sa mga bagay na hindi naman natin nakikita or di tayo talaga sigurado. Pero kung babasihan po yung mga sagot, kung nagtuugnay-ugnay na maski yung nagtatanong po dito, no, si Joel Chua ba to? So sinasabi po ay makikita po natin sa pagtatanong niya ay nahuhulaan niya. Dalawa lang yan, di ba? Alam na po niya yung sinasabi kagad ni Catalan, or napapagtugma-tugbanan niya yung mga sagot ng mga ibang opisyales. So ngayon, para sa akin, no, kung babasihan yung mga literal po nating nakikita dito, naniniwala ko mataas po yung tsansa ng katotohanan ukol po dito sa confidential funds na hindi maipaliwanag hanggang ngayon, no? Naipapaliwanag pero hindi malinaw, hindi klaro, questionable. So ngayon may mga opisyales, mga pangalan po nila ay bahagi po sila ng DepEd. Ang tingin ko ay isa-isang nakakausap po ngayon dyan at humaharap. At ito po ang mga admission, ito po ang mga revelation po nila. Revelation nila sa harap ng mga tao, under oath. At ikaw, ano masasabi mo sa usapin po na ito? Tingin mo, ano kayang tingin mo dito? Meron bang katulad din ba ang opinion mo sa opinion ko? Mataas ang tsansa kung babasihan po natin itong mga testimony nitong mga tao po na ito. Hindi ko alam ang tawag po sa kanila. Sila ba'y matatawag na resource person or sila ba'y mauuwi dito isa sa mga damay sa usapin po na ito kung sakali. So I believe pwedeng madamay itong mga ito, lalo kung mapatunayan, makita po mga records, mga basihan ng mga papeles, mga bangko at iba pa, personal details. Yun po, wala pong kawala yun, no? Kung talagang tutusin, pwedeng investigahan yung mga asset ng mga tao kung ano. Pero ito, inaamin po nila, nakatanggap sila. Malaki rin po ang pananagutan, tingin ko po. Disclaimer lang mga tol, hindi po tayo eksperto sa mga ganitong bagay, pero ayon po yan sa aking pananaw at ayon po yan sa aking nakikita dito. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin po na ito? Tanggalin po natin sa isip yung pagiging pro Duterte o pro BBM, wag po tayo magtalo-talo. Tignan natin, bakit itong mga tao na tingin ko ay hindi naman mga politiko, ba ito tulad ni Runa Catalan, I think she is just an employee, government employee or officialis ng DepEd na nagtatrabaho at ngayon ay nandito po sa issue po na ito. Yun yung aking nakikita po dito. Ikaw ba, anong naiisip mo? Bakit umaharap tong mga tao ngayon na ito at may mga revelasyon na sinasabi? Is it something na political? Something na bahagi ng investigasyon, nakikita lang po talaga natin yung katotohanan? Ikaw, anong masasabi mo? Comment down below. And pag-usapan po natin patuloy yan sa comment section. Hindi na tayo magtatagal sa video po na ito. Please comment down below and don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated kayo palagi sa mga videos po natin parating. See ya ulit sa susunod na video.